Godliness with contentment is great gain. Fight the good fight of faith and let go of the world. These are the few of the verses na nandun sa chapter 6 ng 1 Timothy na naging devotion ko for today na gusto kong i-share sa inyo. Hi everyone, blessed Sunday. This is your sister in faith, the devotion sharer for today, Sis Lane. So ayan, gusto ko ulit na mag-share ng napakagandang devotion ko ngayon sa 1 Timothy chapter 6. So yung chapter 6 na to, it's about Apostle Paul na ini-encourage niya, inire-remind niya si Timothy to be strong in the faith. Yan talagang inapayuhan niya na maging maingat daw, maging sober, maging aware sa mga false teachers kasi ng mga time na yun, marami rin kasi naglalabas ang mga huwad na propeta na nagtuturo ng mga maling doktrina. So, ini-inform lang niya si Timothy about the sound doctrine. And also, sa chapter nga na to, talagang merong gustong ituro si Apostle Paul about the reality of life. Na ang mga tao, the Christians before, they have faith in the Lord. But because of wealth, because of money, na-attract sila sa mga material things of this world, nawawala sila sa alignment kay Lord. So basahin ko muna yung 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 12. So itong muna siya. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Ito, napakaganda. Verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith. Yan nga, parang nalihi sila sa faith nila and pierced themselves with many griefs. Verse 11, but you, man of God, flee from all of this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. And verse 12, yung huli, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. So, himay-himayin po natin itong mga verses na to. So, doon sa una na 6 to 11, nire-remind ni Paul si Timothy na ang totoong kayamanan ay hindi daw matatagpuan sa mga material possessions. Pero, it is found in godliness and contentment. Godliness and contentment, ibig sabihin nun, when you have the Lord, kasi di ba may kasabihan nga rin na when you have Jesus, you already have everything. Para bang pag Kristiyano ka kasi, bonus na lang yung maging mayaman ka. Pero nakalagay dito sa verse 7, kung mayroon kang pagkain at mayroon kang damit na masusuot, content ka na, sabi ni Paul. Kasi nga daw, di ba lahat nga daw ng gustong yumaman ay nahuhulog sa temptation. At alam, sobrang timely ngayon and sobrang applicable ngayon sa present situation natin dito sa Pilipinas na ang marami pong mga corrupt na politicians, di ba? So, ibig sabihin nun, nasilaw sila sa power, nasilaw sila sa money. It's not the money who causes evil, but the love of money. Sa pagmamahal mo sa pera, naging sakim ka, hindi ka na kontento. At ang susi talaga nun is yung walang kakontentuhan. Hindi siya na nakontento sa kung ano lang yung minigay sa kanila ni Lord. Diba? Kasi tayo po ay tinawag po tayo na maging steward. Hindi naman natin pag-aari lahat ng mga bagay na meron tayo dito. Lahat po dito ay pahiram lang sa atin ng Diyos, even our lives. So, yung pagdating sa money, yes, we are the ones who work, we make money. Pero sino nagbibigay sa atin ng kakayanan para kumita ng pera? Di ba si Lord? Kakayanan, di ba? Kundi si Lord. So, ibig sabihin nun, yung pera na yan is ano lang tayo, tagapamahala tayo. We are managers or stewards of God's possessions, including money. So when we become, we claim ourselves as owners, nagiging ano tayo talaga. Naging makasarili. The desire to get rich can lead to temptation, destruction, and loss of faith. So instead of chasing worldly gain, believers are called to pursue righteousness and spiritual maturity. Yun nga. So tapos yun nga yung verse 12 na fight the good fight of faith. Ayun nga daw, we must learn to be content with what we have and trust that God provides what we need.
Kasi yung when we chase wealth and we compare ourselves to others, it can lead to worry and distraction from the faith. So dito sinasabi ni Paul, maraming mga Kristiyano ang nag-waver or nag-fall from the faith. Nag-waver, ay tama ba, nag-wonder, sabi mo, malihi sila. Kasi sa totoo lang po kasi when you decided to be a follower of the Lord, you will have to die to everything. You will literally die to yourself. You will start to detach yourself from the world kasi nga nakalagay din doon sa 1 John 1:15 na tama ba yun? 1 John 2:15 yata yun na if you love the world, you do not have love for the Father. Sabihin nun, okay lang naman, it's okay to appreciate anything in this world, including material things, yung mga nature, kasi actually naman yan this world is created by God, and everything is created for Him, by Him, diba? All for Him. Pero nagiging idolatry kasi yun kung nafo-focus tayo doon at mas minamahal natin yun more than Him. Naging idol siya, naging hindrance siya sa relationship natin kay Lord. Ayun. So, we should focus on growing in the faith, love, and godliness, knowing that eternal life is our true reward. Each day, we'll stay firm in our beliefs even when life's pressures tempts us, diba? Tapos, itong pinakalas ang sobrang napakaganda sang message na actually life verse ko din to, or isa sa mga favorite verses ko na kapag naririnig ko talagang na-encourage ka na maging matatag ka, na palagi kang maging firm sa faith. Ito nga daw, fight the good fight of faith. So, ibig sabihin nito, para bang sa mundo kasi we will experience various kinds of trials, difficulties, hardships, difficult circumstances na hindi naman talaga natin maiiwasan. Conflicts and problems are inevitable. Kasi part po yan ng life ng isang whether believer or not, we are all bound to experience suffering. Sinabi po ni Jesus yan sa John 16:33. In this world you will have trouble, but take heart, diba? I have overcome the world. Even Jesus wasn't spared from suffering. Considering na innocent siya, wala naman siyang kasalanan, what more tayo, diba? Na we are already born as sinners. So, yun nga, we should fight the good fight kasi ganyan din ang ginawa ni Lord, and He wants us to do the same till His last breath, to the point of death. Nag-obey talaga siya, nagpakatatag siya para sa atin. Kasi hindi naman fulfill yung ating salvation kung hindi naman lumaban si Jesus, diba? So, ayun, kasi itong mga nangyari sa atin, nasa Bible din yan We are already living po in the last days. Nasa Timothy din yan, sa mga susunod na chapter. 2 Timothy yata yun So, tatalakayin po natin sa mga susunod yan, mga devotion natin. So, sabi doon, people will be lovers of self, lovers of money, selfish, arrogant, revilers, disobedient to parents, ganyan-ganyan. And magiging from bad, maging worse. So, yung mga nangyari ngayon, pag mas lalala pa po yan, asahan na natin. Given po yung mga nangyayari sa yung corruption sa ating government, yung mga tao, maraming mga krimen na nangyayari po, maraming mga nagsusuicide, ganyan po, kasama po yan sa prophecies sa Bible, and pati yung mga lindol, mga bagyo-bagyo, mga calamities, mga ganyan. So, we have to really be strong in the faith. What does this imply, di ba? Anong tinuturo sa atin ng message na to? So, the Lord wants us to be content and thankful in every season. He wants us to resist the love of money, and the desire for worldly possessions and success. Everything in this world is temporary. We cannot cling on to money or any material things in this world because in a snap of a finger, kaya-kayang alisin ni Lord lahat po yan. Sa mga nangyari nga, kapag nangyari nga po yan may the Lord forbid, no? Kapag nangyari po yung kinatatakutan ng lahat na big one, lahat po ng mga matatayog na building, magagandang bahay, yung mga sasakyan, lahat ng naipundar po natin, sa isang iglap may mawawala lahat. So we are encouraged here that godliness is more important than any material things in this world. Godliness with contentment is a great gain, 'di ba? And having the Lord is enough, 'di ba? Although we have nothing, kapos palad man tayo, like ako, hindi naman po ako mayaman, pero mayaman ako sa pagmamahal ng Diyos at sa grasya ng Diyos. Kontento na ako. So sapat na po 'yun for me kasi we are all pilgrims ba? Alam niyo po ba yung pilgrims? Temporary resident, passers-by lang po tayo dito. Hindi tayo permanent. So, ang ating residence is in heaven. So, dun tayo mag-invest sa mga bagay that will please the Lord, that will glorify Him and serve Him.
Hindi man tayo perfecto, but we can still offer our all to Him, even in our worst. Kahit na hindi ka perfect, you have past, dark past, you have bad attitude, hindi naman tayo perfect eh. Pero magpagamit tayo sa Panginoon, kasi pag ginamit tayo ng Lord, even in our failures and mistakes, and even in our imperfections, we can still glorify Him. We can still be used by Him, di ba, para sa kanyang kaluwalhatian. So importante talaga mag-focus tayo kay God, relationship natin sa Kanya, to fight the good fight, and magpakatatag tayo, kasi ang Lord naman, mapanghahawakan po natin yung Kanya mga pangako. And tapat siya at mabuti siya sa lahat ng panahon, anumang mga pangyayari. Siya lang po talaga yung mapanghahawakan natin, hindi yung mga bagay o tao, ganyan. Walang makakapag-fulfill ng ating joy, ng happiness natin. Walang makakapagbigay niyang tunay na kakontentuhan, kundi kapayapaan at kaligayahan, kundi ang Panginoong Jesus lang. So, yun lang po. Sana po nakatulong at naka-encourage ito sa inyo. God bless everyone. Blessed Sunday. Ingat kayo.